Ang Diyos ng mga kakristyanuhan, si Jesus Christ, ang kanilang sinasamba. Ngunit sa Islam, nagbabala si Jesus Christ sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah. Sa mga taong sumasamba kay Jesus Christ, ito ang kanyang sinabi sa inyong aklat ng Biblia. Sa Mateo 15, versikulo 9, ang sabi ni Jesus Christ, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang aral na gawa ng tao. Malinaw mga kapatid, mga kababayan, kailanman wala kang mababasa sa aklat ng Biblia na itinuro ni Jesus Christ na siya ang Diyos na dapat sambahin. Kaya sa banal na Quran, nagbabala si Jesus Christ sa mga taong nagtatambal sa Allah. Wa may yusrik billah faqad harama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sino man ang magtatambal sa pagsamba sa Allah, ipagbawal sa kanya ng Allah, ipagkakait sa kanya ng Allah ang paraiso. Kapag ikay pinagbabawal ng Allah ang paraiso, ano ang hantungan mo, kapatid, mga kababayan? Wa ma'wahu an-nar, ang kanilang kasasadlakan, ang kanilang patutunguhan ay ang naglagablab ng apoy ng impyerno sa mga taong mga makasalanan, walang makakatulong sa kanila. Yun ang dalang-dalang aral ni Jesus Christ. Yes, yan dala-dala ng aral. Sambahin lamang ang nag-iisang Diyos, ang pangalan ay Allah. Inna laha rabbi wa rabbukum, sabi ni Jesus Christ, wa inna laha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Tunay katotohanan ang sabi ni Jesus Christ, si Allah ang aking Panginoon at Panginoon nyo rin, kaya't sambahin siya. Ito ang matuwid na landas. Allahu Akbar. Opo mga kapatid, mga kababayan, kaya sa nagtanong, sana malinaw sa iyo kapatid, na ang Diyos ng sinasamba naming mga Muslim, iba sa sinasamba ng mga Kristyanuhan. At siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpakilala sa kanyang pantanging pangalan at siya pa'y nagbigay ng pananampalataya kung paano natin sambahin siya. Upo, hindi naman tayo nilikha ng Diyos na parang hayop. Nilikha tayo ng Diyos para mayroon po tayong pananagutan sa Kanya. Opo mga kapatid, mga kababayan, tayo'y nilikha ng Allah para sambahin natin siya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ng Allah ang mga engkanto, jin. Alam yung mga engkanto? Yung hindi natin nakikita, tinatawag silang engkanto, demonyo, satanas, jin. Sa Arabic sila ay mga jin. Nilikha sila ng Allah. Nilikha ng Allah ang jin at tao upang sambahin lang siya. Allahu Akbar. Ang buhay mo, kapatid, kababayan, nang nilikha ka ng Diyos para sambahin mo siya. Hindi ka nilikha na parang hayop na baliwala lang, nabubuhay ka lang sa kalupaan na wala kang pananagutan sa Allah. Kaya mga kapatid, mga magulang, sana malinaw sa iyo nang ang nagtanong sa atin. Kaya malinaw na ang Diyos ng mga Muslim iba sa Diyos na sinasamba ng mga Kristyanuhan. Ngunit ang Diyos ng mga Kristyanuhan na kanilang sinasamba, si Jesus Christ, isang tao, anak ng tao, propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Israel. Hindi tayo kabilang. Siya'y anak ni Birhen Maria, propeta, hindi siya Diyos.
Wala kang mababasa sa Biblia na sinabi niya ako ang Diyos. Sambahin siya, wala. Kaya sa nagtanong, mga kapatid, siya nagtanong sa amin, naway malinaw, maluwanagan ka at gabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw ang banal na Quran. Ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang pangtanging pangalan ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi kailanman nagkaanak. Hindi niya kailangan magkaroon ng anak. Ang Diyos na tagapaglikha, walang katulad, walang pangangailangan. Siya ay nag-iisa lang. Wala siyang katambal sa pagsamba. Dapat, kapatid, kababayan, kapag sumamba ka sa Diyos, wala kang ibang kilalanin kundi yung tagapaglikha ang pangalang Allah. Kapag ikay sumamba sa tagapaglikha at mayroon ka pang ibang Diyos na kinikilala, halimbawa, kinikilala mo si Buddha na Diyos, kinikilala mo si Jesus Christ na Diyos, at sinamba mo si Jesus Christ, at hindi ka pa nakuntinto sa pagsamba kay Jesus Christ, ginawan mo pa ng ribulto. Allahu Akbar. Ginawan mo pa ng santo, ginawan mo pa ng ribulto, kahoy, bato, at doon ka sumasamba sa ribulto na yan para iparating doon sa tagapaglikha. Ano ang sabi ng Allah sa mga taong nagtambal sa kanya sa pagsamba, tulad ng sinabi ng aking imam? Halimbawa, ikay namatay na iba ang Diyos na yung sinasamba, mapatawad ka pa ba ng Diyos? Allahu Akbar. Ito masakit. Opo, okay lang. Nagkasala ka ng napakalaking kasalanan, tulad ng sinabi ng Allah sa Hadith Qudsi. Ang sabi ng tagapaglikha, kung anak ni Adan, kung ikay nagkasala ng kasing laki ng kalupaan, hanggat hindi ka nagtatambal sa pagsamba sa Allah, papatawarin ka ng Allah ng kasing laki ng kalawakan. Allahu Akbar. Ngunit pag ikay nagtambal sa pagsamba sa Allah, ang sinamba mo si Jesus Christ, ang sinamba mo Santo Ribulto, araw, pera, anong sabi ng tagapaglikha ng Allah? Inna laha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yakhsha. Sumigit kumulang sa ating wika, katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagtatambal sa kanya sa pagsamba. Ngunit pinatatawad niya ang ibang kasalanan ng sino man ang kanyang naisip. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Namatay ka na iba ang Diyos ng iyong sinasamba, kapatid. Bawal ka sa paraiso ng Allah. Namatay ka ng iyong sinasamba ay si Buddha. Bawal ka sa paraiso. Namatay ka ng iyong sinasamba si Jesus Christ. Bawal ka sa paraiso ng Allah. Namatay ka na hindi kumikilala na may Diyos. Maraming tao ganun. Hindi na sila naniniwala na may Diyos. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa agama ng Islam, sa mga kapatid na mga kababayan, isipin mo, balang araw, daknan din tayo ng kamatayan. Araw-araw, minuminuto, nagbabawas ang ating hininga. Nagbabawas ang ating buhay sa ibabaw ng lupa na ito. Bukas, bawas ulit ang buhay mo. Bukas, pabawas ang buhay mo, kapatid. Hanggang ikaw ay abutan ng kamatayan. Dahil walang sino man ang magtatagal sa ibabaw ng mundong ito. Lahat
ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan, sabi ng Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Kaya ikaw, kapatid, kababayan, pag-isip-isipan mo, walang sino man ang mananatili sa mundo ito na hindi datna ng kamatayan. Baka mamaya, bukas, pangalawa, dumating na si Hari Kamatayan at isa ka sa pinili doon, isa ka sa itinakda ng Allah at babawian ka ng buhay at hindi mo nakilala ang Allah, kapatid, bawal ka sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa akhir da'wana walhamdulillahi Rabbil Alamin.